yung ng linggong yon, talagang pinilit kong pumunta. At parang yun yan, ang lakas. Hagulgol na ako, hagulgol sa loob ng simbahan kasi nga yung na-feel ko ulit yung embrace ng Diyos at saka yung in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for Father Joe, for this opportunity that you have given to us. And Lord, today we ask for your wisdom, for your grace, for your protection. Sa aming gagawing interview with Father Joe, I know, Lord, that you will use his story, his sharing to inspire our viewers, our ka-faith who are watching right now. Today, Lord, we ask, Lord, that you touch their heart through the story of Father Joe, and the Holy Spirit will empower them. And Mama Mary, we ask for your intercession and for your protection be upon us. And Saint Joseph, the demons, pray for us. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, pray for us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello, Father Jose Esteloso. Welcome sa ating Storyang Katolik. This is a great blessing for all of us. Been an honor for me na ma-interview ka ngayong araw na ito, Father Joe. Maraming salamat din po, sir, sa pag-invite at saka opportunity na binigay sa akin. Yun nga, sabi mo, para ma-share yung buhay ko, yung mission at saka yung mga plano sa mission station. Kanina ka pinapakita mo yung perspective. Ang ganda ng simbahan, Pads. Ano yan? Overview. Salamat po. Kitang-kita dyan yung dagat ng Boracay. Di ba kasi bundok yan? Ay, hindi malayo kasi. Yung location kasi ng area ng simbahan na ipapatayo, nasa siya, parang valley. Yung, okay. Sa nakapalibot yung kabundukan, pero nasa ibaba yung simbahan. Okay. So parang lambak. Ganon. Opo. Parang ganun. Tama. Bali ba tawag nun? Bali. Oo. Oo, tama. Hindi talaga kayo bundok. Bali nasa baba lang kayo ng bundok. Pero dadaan kayo pero sa bundok. malapit lang yung kabundukan. Saka kahit bali na siya doon, mataas na yung mataas na ang elevation niya from sea level. Mataas na. Pero yung area ng Alaminos, Madalag, yung barangay, parang valley siya, tapos nakaikot na yung kabundukan, saka yung may ilog, yung Timbaban River. Pag may mga storms, typhoon, Pads, hindi kayo masyado kasi nakapaligod kayo ng bundok, no? Medyo safe siya sa hangin, pero peligroso din, delikado sa tubig galing sa Timbaban River. Kasi may river, okay. May river siya. Malapit lang sa area namin, mga 200 meters na siguro, river na. But may instances ba na may nagpa-flash flood yan? May ganun ba pangyayari? Noong 2013, yung bagyong Frank na dito sa Aklan, ang taas ng tubig, mula bundok hanggang dyan, hanggang Kalibo, ang taas ng tubig dyan. Umabot talaga sa mga kabahayan. Umabot din doon sa simbahan nyo? Ay, doon sa chapel? Opo, abot yun. Sinabi lang sa akin kung hanggang saan. Pero nang nakita ko, ang taas talaga yung tubig. Ang taas talaga yung tubig doon. Pero sa mga nandun ako, more or less, 2 years na ako sa July, may mga baha. Pero inabot yung mga bahay doon along the river, na mas malakas sa river, inabot din, pero yung simbahan na yun, yung present na location ng chapel, yung Immaculate Conception Chapel, hindi naman inabot. Medyo mataas siya. Kaya nga ang plano namin sa bagong simbahan, i-elevate pa siya. I-elevate pa. Yeah, tama. Mamaya pag-usapan pa natin yan, Pads, yung itatayo nyo sa mission station. And Pads, sa ating mga viewers na first time ka lang nakita, baka pwede ka magbigay ng background about yourself. Sino si Father Joe or mas kilala Father Jose Esteloso? Ako po si Father Joe, Father Jose Esteloso.
from the Diocese of Calibo. At assigned po ako ngayon na bilang isang mission station priest sa Sacred Heart of Jesus Mission Station based in Alaminos, Madalag at along the Timbaban River. Ako po ay 52 years old na, pero naordinahan po ako nung 40 years old na, no? Kasi late vocation po ako. At mula nung actually yung i-share ko po yung vocation story ko. Pwede ko na po share. Sure. Actually, nung maliit pa ako, sabi ng nanay ko, nung naikwento na to sa akin, pero na-ordain na ako ng pagkapari. Sabi niya, nung maliit pa ako, kapag galing po kami sa simbahan magsimba, pag uwi ng bahay, nagpapari-parian po daw ako. Yun ang sabi niya. So, at saka yung family naman, na side ni nanay, malapit din sa simbahan sa mga pari. At sabi pa niya, kasi bawat pari daw na pumupunta doon sa bahay ng lulo ko, maraming pari pumupunta doon, pinapatungan daw nila yung kamay yung ulo ko. Sabi niya, baka yun ang pinanggalingan ng bukasyon mo, sabi ng nanay ko. So yun, hanggang sa lumaki ako, ang gusto ko, pag graduate ko ng elementary, gusto ko na sanang pumasok ng seminary kasi may bagong bukas na minor seminary dito sa Aklan. Ay walang pagkakataon dahil nga walang isuporta yung pamilya financially. So nag-aral ako ng high school sa labas, sa Ibahay. Tapos pagkatapos yun sana ng high school, gusto ko rin pumasok na. Yun nga din ang problema, financial. Saka yung eldest kasi ako at wala nung 8 years old pa lang ako namatay ng tatay ko. So mother na namin ang nagtaguyod sa amin at saka nung may time na hindi na niya kaya, pinamigay niya muna kami sa mga kamag-anak para doon muna kami kasi hindi niya kayang pakainin kami lahat. So nagkawata-kwata kami, pero yun nga na bilang nanay, sinisikap niya mabuo paminsan-minsan. Pero during the time na nag-high school ako, tumira na ako sa ibang tao kasi hindi na niya kaya akong pag-aralin. So pagkatapos na high school, gusto ko na sana rin na pumasok. Wala rin pagkakataon at dahil nga medyo may scholarship privilege ako bilang honor student. Pinapunta ako ng tita ko sa Iloilo. Doon ako niya sinulungan mag-aral hanggang sa makapasok ako sa UP na fisheries. At pagka-graduate ko rin ng fisheries, nagpaalam din ako sa mother ko at saka sa mga kapatid ko na papasok na ako sa seminaryo. Ayun nga lang, siyempre nag-iyakan sila. Sabi ko, bakit umiyak kayo? Sabi ng nanay, natutuwa kami kasi papasok ko ng seminaryo. Pero alam ko, hindi yun yung rason hindi yun Tapos meron isa kong kapatid na vocal yun siya. Sabi niya, bakit ngayon ka papapasok? Naghintay nga kami sa'yo ng ilang taon na hoping na tutulungan makapagtapos ka, makapagtrabaho at tulungan mo kami mag-aral. Ngayon ka papapasok. Kinamagahan, na-struck ako doon. Kinamagahan, bumalik ako ng Iloilo at saka naghanap ng trabaho. At saka luckily. So hindi mo pa tinuloy, Pads? Hindi pa. Hindi ko pa tinuloy. Nagtrabaho muna ako. Medyo palipat-lipat din ng trabaho hanggang sa matulungan ko yung mga kapatid ko makapag-aral ng college. At least yung dalawa kong kapatid na mas sumunod sa akin. At yun, nung nakatapos na sila, siguro mga 1992 kasi ako nag-graduate Tapos 93 to 1999 nagtrabaho ako. Pero during siguro mga 1998, nag-reflect na ako talaga o nag-discern na ako na kung papasok na ba o hindi.
At may Right. mga, sabi ko nga sa Diyos, sabi ko, kung gusto mo na akong pumasok ng seminary, tulungan mo niyo muna yung kapatid ko, mga kapagtrabaho. Ay wala pa rin. Hindi pa rin ako pagtrabaho mga kapatid ko. Pero later, sabi ko, after a year na discernment, sabi ko, Lord, papasok na ako, ikaw nang bahala. Pasok na ako sa seminaryo. Ay, yun talagang dumating na talaga yung mga blessing sa buhay na nagkapagtrabaho na yung mga kapatid ko. At saka parang, at peace na ako doon sa seminaryo kasi si nanay at saka yung mga kapatid kong babae na dalawa pa sila na hindi pa nakapagtapos, may suporta na sa kanila. Kahit na mahirap pa rin, no? Pero ang alam ko noon na na ako, na at peace na ako doon na patuloy ko na yung calling. Kasi nandun yung calling Hindi ko na parang iniwasan ko lang minsan talagang iniwasan talaga kasi hindi ko muna tinuloy o kundi mo na ako pumasok ng seminary kasi nga para sa mga kapatid ko at sa pamilya. At yun nga, yun ang pagkakataon na nang nakatapos na yung mga kapatid ko, yung dalawa kong kapatid na sumunod sa akin, nag-decide na talaga ako na pumasok kahit na yung hinihingi kong sa Diyos na, Lord, bago ako pumasok, sana makakita ng trabaho yung mga kapatid ko, wala. At nandun na nga ako sa seminary nung nakapagtrabaho na sila. Yun. Pumasok na akong seminary at saka pumasok muna ako sa missionary congregation, yung Servants of Mary, and for 3 years, nandun ako. 1999 yun. Pero hanggang 1992. Pero later, sabi ko sa sarili ko na kung mission lang naman yung hinahanap ko sa buhay ko bilang pare, marami ding mission area dito sa Aklan. At saka yun, hanggang nakatapos ako bumalik ako dito sa Diocese of Kalibo, tinapos ko yung philosophy, at saka pumasok ako ng theology sa San Jose Seminary sa Ateneo at bumalik dito. Yun, pagbalik ko dito, ilan na akong assignments. Pang-apat ko ng assignments ito, pang-apat na. Yung sa mission station. At yun nga, ibinigay talaga sa akin yung gusto ko na mag-mission na maging isang missionary priest. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko na in-expect na mangyari doon sa mission, sa buhay ko sa mission. Hindi, natutuwa ako dahil ayun nga, binigay talaga sa akin at saka yung sinasabuhay ko yung buhay ko, no? Yung sanay sa hirap, sanay sa challenges and trials at saka doon ko rin na mas naging real yung tinatawag ko para sa sarili ko, nagiging real para sa akin yung theology, no? Naging real para sa akin yung theology. Tama. Naalala ko nung sa theology kami, si Cardinal Tagle nagsabi na naging teacher mo siya? Naging teacher ko po siya noon sa Holy Orders. Sabi niya yung pagpapare is one of the responsibility of being a priest is theologizing. At sa pagkaintindi ko, yung theologizing ay yun nga, yung isa sa buhay ng theology at saka paglapit pag mas madaling ng tao, gagawa ng paraan para mas madaling ma-appreciate, ma-embrace ng mga tao yung theology at saka yung faith. Yun yung pagkaintindi ko ngayon na kasi nandito na ako ngayon sa real world na mission. Ever since ba talagang gusto mo na mag-mission na isang pare? Opo, yun yung yun yung talagang yung sinasabi ko nga, magpapare ako pero maging isang misyonero. Naalala ko nga sabi ng nanay ko na ayun, siyempre yung pag-intindi ng misyonero ni nanay ay yung talagang sa kabundukan niya, yun niya. Sabi niya, ready ka bang kumain ng palaka doon sa misyon, sa bundok? Mga ganun.
Buti nga kung palakalan pa. Yun yung sabi niya, kasi ang pagka-intindi nila, mahirap talaga, no? Mahirap talaga yung mission na nakita nga niya yung ano, yung assignment ko. Sabi niya, bakit po tinanggap to? Sabi ng nanay ko, kasi nga ang hirap yung buhay doon. At nakita niya rin kasi yung mga assignments ko noon, na-assign ako sa cathedral. Siyempre, yung buhay ko doon, bilang... Iba doon. Lahat iba doon. Yun, at saka, sa, ano pa lang, sa cathedral yun eh. Yun. Yes. At saka, yung mga facilities, logistics, siyempre, ano doon, mas malayo kaysa sa dito sa assignment ko. Kaya nasabi niya na, bakit po tinanggap to? Ano sabi ng nanay ko. Pero ngayon, unti-unti niya naintindihan na naman yung buhay ko bilang pare. Umuwi ako sa kanya once a week at naintindihan niya kung bakit ko tinanggap yun. Bakit ko tinanggap itong mission na to. Kita niya siguro mas masaya ako kaysa sa dati. Yes. Correct. Sabi nga nila sa mga nakakilala sa akin dito, parang bumata daw ako doon sa mission station, parang bumata. Sabi ko, kasi nagbaliktad, sabi nila, bumata daw ako. Pero kasi siguro mas masaya ako doon. Tsaka nagiging nagiging trusting ako sa Diyos, no? Mas galing nun. Talagang binibigay ko na sa kanya, Lord, ikaw nang bahala. Hanggang dito lang ako. Sabi ko nga parati, mga ganon. Hanggang dito lang muna ako, ikaw nang bahala. Kaya nakakatulog ako ng mahimbing kahit na kuminsan maiksi lang natulog pero mahimbing. Yun ang at nakakapahinga ako. Ang gano'n na. Oo. Kahit na 5 oras lang yung tulog ko, lalong-lalo na kapag December, 4 na oras lang. Kasi ako lang mag-isa simbang gabi. O simbang gabi, ako lang mag-isa. Wala akong karelyebo sa 4 o'clock na misa. Sa buong 9 days na nobina, ako lahat ng 4 o'clock. Grabe. Pero yun nga, yung napansin ko rin na galing dito galing sa puso, yung tawag nito, yung aura ba na sabi ko, siguro ganito yung nakita nila sa akin dahil at peace ako at happy ako sa assignment, sa ginagawa ko at saka sa response ng mga tao. Although nga hindi naman ganun lahat na positive yung response ng mga tao, pero generally happy ako doon na sumusuporta sila, tinutulungan nila ako sa mission at cooperative sila. Parang ganun yung basically yung buhay ko doon na bakit na mas mas happy masaya ako at saka mas fulfilled ako doon sa assignment na ito. Yun po. Talagang Pads, meron ka sense of purpose every day. Kumbaga, yun po, tama po yun. You live on that calling talagang. Yung parang katulad nasa likod mo, Sacred Heart, nasasabuhay mo yung puso ni Kristo araw-araw. Tama po. Kasi yun din yung ginagawa niya everyday, di ba? Yung ganyang mission na mahirap. 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 Oo. Kaya ba ngayon sa sinasabi ko sa mga bata, sa mga tao doon na yung 'di ba may prayers of the faithful tayo at saka meron akong ginagawang pause for a moment at after reading the prayers of the faithful, pause for a moment and close your eyes and i-connect, i-charge, sabi ko sa kanila sa cellphone, i-charge natin, i-connect natin yung ating puso sa puso ni Jesus. Yun ang parati kong sinasabi sa kanila. I-connect natin. Galing. Kasi yun yung powerful yun. Yung source yun yung source 'di ba? Yung tubig at saka yung blood and water flowed from the heart of Christ when he was pierced, no? When he was pierced. At yun yung parati kong ini-imagine at pinaniniwalaan na talagang bumubuhos yun sa buhay ko bilang pare para fulfilled ako
ako sa sarili ko at saka ma-feel ko yung yung presence niya at saka yung tawag niya na ipagpatuloy, gawin yung nasa puso niya na sinasabi niya sa puso ko. Ang ganun. Nakakatuwa at nakaka-challenging. Pero ayun nga lang na blessed ka parati kahit pagod. Blessed ka parati. Sinasabi nga at the end of the day, kahit na pagod ako, once na makapasok lang ako sa kumbento ko na tagpi-tagpi, once na makapasok lang ako doon, talagang nare-refresh ako. No? Dahil naniniwala ako. Kung hindi ako naniniwala, kahit sino man, di ba? Kung hindi tayo naniniwala may Diyos, kung hindi tayo naniniwala na ginagabayan niya tayo, tulungan niya tayo, ang bigat ng pakiramdam, ang bigat. Tama. Kaya dahil naniniwala ako sabi ko nga sa homily, because of my faith, no? Faith. Basic yung faith basic yung faith. At because of the grace din sa pagkapari ko, yun yung binibigay sa akin ng Diyos at tinatry kong isabuhay. Yun yung biyaya niya, no? Ganun. Ang ganda nga na sinabi mo, Pads, na nakakatulog ka ng mahimbing dahil kahit may tulog dahil you surrender everything to God. Yeah, diba? Yeah, that's right. Yes, kasi minsan tayo mga tao, 8 hours natulog ka, madalas gigising ka, parang feeling mo pagod ka pa rin, exhausted ka pa rin. Kasi bakit? Nag-iisip ka pa rin na yan tutulog. Iniisip mo pa rin problema mo. Hindi ka makabitaw. Di ba? Tama. Oo. Pero yung sa'yo about yung faith mo talagang lahat ng meron ka ay sinuko mo sa Diyos. So, ano yung Pads? Paano ka dumating sa ganung point na talagang you let go of everything? Ano ba yung tingin mo pinakamalaking challenge mo sa pagpapare, sa pagmi-mission mo? Actually, sir, nung natatrabaho ako sa Negros, isang fishery consultant. Negros, dito sa Bacolod? Negros Occidental, sa Bacolod. Nandun ako tumagal sa aquaculture sa kaibigan ko. Ang hirap, mas mahirap doon yung sitwasyon ko. Mabigat kasi time na yun napapaaral ako, na tumutulong ako sa pagpaaral ng mga kapatid ko. Mabuti na lang yung kaibigan ko na yung employer ko rin, classmate ko nung sa college ako. Supportive siya sa akin, lalo na sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Umuutang ako sa kanya, pero ang bigat at saka ako lang mag-isa doon sa bahay. Kaya nga wala akong kausap. At pagdating at the end of the day, yung ginasabi nga, ang bigat, problema. Grabe yung problemang parang hindi ko nakaya, parang breakdown na ako. At may binigay sa akin na isang libro. Parang yun yung nagbigay sa akin ng parang inspirasyon, yung sinasabi dun sa libro. Although na hindi ko pa rin ma-capture talaga, maisabuhay at saka ma-feel yung wisdom ng sinasabi dun sa libro. Living Confidently na libro. Ngayon ka na naalala. Living Confidently. Doon, unti-unti. At saka nabasa ko yung buong libro. At pagkatapos ko ng basa, na ko rin na parang unti-unting tawag nito? Unti-unting nagsisink in sa akin. Araw-araw, parang gano'n yung feeling ko. Araw-araw nagsisink in sa akin kasi parang nawawala na ako sa faith At actually, hindi na ako nagsisimba ng ilang taon. At some point, laking simbahan din kasi ako at one point, bumalik ako, ang lakas ng tama, parang gano'n. Ang lakas ng tama sa akin, Pero, malakas din yung hatak sa akin na huwag munta ng simbahan, huwag magsimba. Pero deep within, naghahanap ng simbahan. Alam ko naman yung simbahan kung saan. Pero wala akong lakas na labanan yung pumipigil sa akin para bumalik sa simbahan.
yung ng linggong yon talagang pinilit kong pumunta. At parang yun nga, ang lakas. Hagulgol na ako, hagulgol sa loob ng simbahan kasi nga yung na-feel ko ulit yung embrace ng Diyos at saka yung nahanap ko yung desire ng kaibuturan ng puso ko na bumalik, no? Nahanap ko na, nakabalik ako. So yun, umpisa nun hanggang sa unti-unti ko nang na realize at naging real sa buhay ko yung mga nabasa ko sa libro. At actually, saka sa pag-aaral ng theology, doon sa mga formation na pinagdaanan namin sa mga Jesuits, sa lalo-lalo na sa spiritual pastoral formation year, no? Ang galing ang pinagdaanan namin doon. Talagang pinano sa amin, pinakita at saka pinaramdam, no, ang pagmamahal ng Diyos. At saka pagkatapos noon, mas naging ang mga nangyayari sa buhay ko at saka mga naging desisyon ko, yung mga disposition ko sa buhay ko ay mas naangkor doon sa pinagdaanan ko. Naangkor talaga doon sa pinagdaanan ko. At saka nalaman ko at saka pinag-aralan ko. At sabi ko ngayon ko lang na kahit na hindi ko na maalala kung ano yung binasa ko noon, ano yung napag-aralan ko noon, pero lumalabas sa buhay mo. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Lumalabas saka nagiging concrete, no? Naging concrete yung pinag-aralan ko na hindi naman naalala lahat, kundi nagpapaalala sa akin na ganito dapat. Mga ganyan. So, yun. Marami ding struggle, no, sa buhay ko. Yung mga tinatawag natin na human weakness, human struggle, yung mga kasalanan, yung mga kahinaan natin. Nandun talaga, hindi, tao lang naman tayo eh. Pero yun nga, yung hope at saka yung biyaya ng Diyos na parating sinasabi nga na kahit sino man sa atin, no, mga pare na yung mga nagsisilbi sa Diyos, yung sinasabi na yung faithfulness ng Diyos yung nagsustain sa atin. Totoo talaga yun. Amen. Yung faithfulness ng Diyos. Hindi ko magawa ito kung hindi faithful ang Diyos, no? Correct. At yun ang pinasalamatan ko sa Kanya at yung sa mga pinagdaanan ko na natuto ako parating maging bukas sa Kanya. May pamanahon din nagiging sarado ako, pero mas madali ako magbukas sa ngayon kaysa sa dati. Mas madali kong mabuksan yung sarili ko, mas madali kong mas napanghawakan ko na yung sarili ko, kahinaan na, hindi ito pwede dito, ganyan ba? Na mas napanghawakan ko na yung sarili ko kaysa sa dati. Yun araw-araw yan, no? Araw-araw, kahit sino man siguro sa atin, lalo na sa aming mga pare. Araw-araw yung struggle na yan. Pero, ang importante lang para sa akin, tsaka sa mga pinagdaanan ko, sa mga experiences ko, at saka sa parati kong sinasabi sa sarili ko, maging bukas lang parati sa Diyos. Maging bukas lang sa Kanya. Ganda na. Ganun ba? Parang napansin ko sa'yo, Pads, na kaya pala yung hugot mo ngayon, yung kapit mo sa Diyos, dahil yung mga pinagdaanan mo in the past, kumbaga parang God, pinirepair ka ni Lord para sa mission mo ngayon, sa mga pinagdaanan mo, and even sa spirituality mo sa Jesuit, no? Kasi Jesuit, kilala sa pagmi-mission, talaga missionary sila eh. Ignatian spirituality. So, ano yun? Talagang pinalano mo talaga sa Jesuit ka papasok? Ito yung, hindi po pinano yan. Kasi po, yung kumuha ako ng exam for theology, mayroong nag-invite sa akin na kaklase ko. So, mas matanda ako sa kanila ng 10 years yung mga kaklase ko sa philosophy.
wala akong plano na pumunta na kumuha ng exam sa mga Jesuits sa San Jose Seminary. Niyaya niya ako. Sabi niya, pare, kuha tayo ng exam sa Ateneo, sa San Jose. Sabi ko, sige. Sabi ko, parang wala pa naman akong idea masyado sa mga Jesuits. Sige, kumuha kami. Pinayagan na kami ng rector, kumuha kami. 2 lang kami kumuha. Hanggang sa nakapasa ako at ready na for yung formal entrance na sa seminary sa San Jose. Pero yung kasama ko, naging pari na rin ngayon. Doon siya napunta sa UST, sa Dominicans. Actually, tanggap rin ako sa Dominicans, pero sabi ko, dito na ako sa Jesuits. Pumunta kasi ako doon for final examination and interview sa mga Jesuits sa Ateneo. Nagandahan ako doon. At saka nung tinanggap ako doon, so nandun na ako, no? Doon ako nagpatuloy. Yung sabi mo na, yung tanong mo na, prepare talaga ako ng Diyos dito. Overwhelming talaga yung word na yan, no? Prepare talaga ako niya dito. Kasi nung sa seminary pa ako, sabi ko sa rector ko, sabi ko, Father, parang wala naman ako maibigay sa simbahan, wala naman ako maitulong. Sabi niya, Donghor, huwag kang magsabi niyan. Kailangan ka ng simbahan. Talagang ko doon, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. So yun tinutuloy ko. At sangka, yun yan, yung buhay ko bilang pari mula day 1 ng pagkapari ko. Nag-unfold before me yung plano ng Diyos yung plano ng Diyos yung nakikita ko, hindi nakita yung plano ko. May plano ako, normal lang naman sa atin, may plano tayo, may plano ako sa pagkapari to, ganito sana, ganito yung gagawin ko, pero nag-unfold sa akin yung plano ng Diyos, at yun yung yung pinanghugutan ko, at saka tinitingnan ko parati kung ano yung plano ng Diyos, kaya kahit mahirap, tinatanggap ko hanggang dito sa mission na to. Plano ko na dito muna ako sa simbahan na to magstay. Nag-request ako Bishop. Sabi ko, dito na muna ako Bishop for another 2 years. Sabi ni Bishop, sige, pag-isipan ko muna. Nung time na ng reshuffling, 2022, tinawag niya ako. Sabi niya, Father Joe, yung Solemnity of the Sacred Heart, tinawag niya ako, pinapunta niya ako sa kanya, tapos kinausap niya ako na magbubukas tayo ng bagong mission station. Pero wala pang pangalan kung ano yung mission station. Magbubukas tayo. Ikaw ang ipapadala ko doon. Talagang hindi ko alam kung bakit nag-oo talaga. Nag-oo agad ako. Parang sabi, sige Bishop, okay lang kung yun ang gusto mo. Tapos, ay yung bishop namin, devotee yan, Sacred Heart Jose Corazon yung pangalan niya. Tapos, pagdating ko doon, sabi niya sa akin, mag-ano ka ng devotion mo, ng patron ng buong mission station, magiging parish yan sa huli. At saka yung pumasok yung Sacred Heart. At yung binabalikan ko yung mga buhay ko lalong-lalo sa mga Jesuits, no? Binalikan ko, Sacred Heart. Wow. Talagang talagang hindi ako makagalaw sa pinakita sa akin ng Diyos, no? At Sacred Heart, Solemnity of the Sacred Heart din yung tinawag ako ng Bishop. Nakukonek ko na plano talaga niya ang nangingibabaw, no? At yun siguro din sinasabi ko parati sa sarili ko at sinashare ko din parati sa mga tao na maging bukas lang parati kung ano yung sinasabi ng Diyos. At saka i-surrender, no? Sundin, i-discern, at i-connect at saka i-align. Yun yung parati kong sinasabi. I-align yung puso natin sa puso ni Jesus. Ganun. So, nagiging real, no? Naging real na yung mga sinasabi ng theology,
nagiging real sa buhay ko bilang napapansin ko rin niya, natutunan ko rin kung paano maging real sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng ministry, sa pamamagitan ng mission ito, ng mission station. Lalo na nga, Wow. Sacred Heart siya. So yun, Yes. minsan nanuluma ako hindi sa pagod kundi sa overwhelmed, no? Overwhelmed. Nanuluma ako sa overwhelming biyaya ng Diyos na hindi ko inaasahan, pero pinapakita niya sa akin, sa pinaparamdam niya. Dahil nga, sinusubukan ko parati na maging bukas sa Kanya. Na maging bukas. Pero, I'm sure, Pads, nakakaramdam ka ng pagod. Kasi sabi mo nga, mag-isa ka lang sa mission station. Ilan parokyano mo dun? Mga more than 10,000, mga 11,000 siguro, yung parokyano. Kasi ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Sabi nga nila. Paano yung mga sacrament, yung mga marriage, baptism, patay, paano ba yung natin katawan? Akin lahat. Actually, akin lahat yun. No? Sabi nga nila, hindi ka ba napapagod sa schedule mo? O hindi ka ba napapagod? Ang sagot ko sa kanila, sino bang hindi mapagod nito? Sabi ko sa kanila, siyempre pagod. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo na kapag nandun ako, nakauwi na ako kasi yung buong linggo, wala na akong time na umuwi sa rectory, sa kumbento. Nasa bundok ako noon. Niikot sa mga barangay. Makauwi ako dyan, 5 o'clock ng hapon. Last mass ko doon, 5 to 6. Makauwi ako sa Laminos. Pagod talaga. Pero sabi niya, hindi ka ba napapagod? Sino bang hindi mapapagod sa ginagawa ko? Yun sagot ko sa kanila. Sa tawanan na lang kami. Pero yun sabi ko pagdating doon sa kumbento, yun yung biyaya ng Diyos na fulfill ko yung plano niya sa buhay ko kahit na sa aking makakaya. naging masaya ako. Napa-feel niya sa akin na parang gano'n niya, parang nakikita siya na naparamdam niya rin sa akin na yung appreciation niya sa ginawa ko. Parang gano'n. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas, ng inspirasyon, na kahit mahirap nga, sabi sa homily, kahit mahirap, ayun, yung biyaya niya, yung nag-uumapaw, parang liglig. Siksik-liglig umapaw. Siksik-liglig umapaw pa. Anong ganun ba? May times ka ba na nakakaramdam ka ng may depression moment ka bang na-experience? Marami po. Anong ginagawa mo? Maraming po. Lalo na yung sinasabi ko sa mission na kahit sa disappointment ko, no? Hindi ko nagawa, hindi nila magawa. Nandun yun eh. At saka sa 12 years kong bilang pari, dito lang sa mission na ito, sa assignment kong ito, yung parang nag-mature ako doon, no? Nag-mature. Parang meron akong nakikita maturity sa pagharap, sa pag-deal sa disappointments at saka frustrations. At kung hindi ko, kung hindi ko kung hayaan ko, mahulog ka sa depression. Pero yung mga panahon na matindi yung depression, yun lang, hindi lang yun lang, kundi pinagdaanan ko talaga na ang hirap. Pero sabi ko, yung libro na Living Confidently, pumapasok yung wisdom doon. Yes. Sa psychology, sa psychological level, pumapasok. At dagdagan pa ng patuloy na paghawak sa Diyos, no? Patuloy na paghawak sa Diyos. Ayun, nagdagdagan yun. Nandun yung depression, pero mas madali kong ma-overcome. Mas madali kong nakita yung sarili ko, oops, hindi ito pwede, hindi ako dapat mag-dwell dito, no? Wow, ganda. Yun, mga ganun ba? At saka yung doon, sir, yung bakit, kung paano ko na-realize niya bakit hindi pwede, pumapasok yung sinasabi ko, yung experience ko sa buhay, yung pinagdaanan ko, yung mga na pagtutunan ko, na pag-aralan ko, pumapasok yun. Importante yung tinatawag na yung paghawak sa Diyos, no? Paghawak sa faith, na anchoring
at that moment, no, at that moment. Lord, parang Lord, nandito ako. Padre John, nandito din ako. Parang ganun yung parang ganun yung yung nangyayari. Paano ka nakikipag-usap kay Lord, Pads? Paano ka nagdadasal? Sa mga una-una yung sa prayers ng Christian prayer. Pangalawa yung contemplation na tinuro sa amin ng mga Jesuits. Yes, ganda nun. Marami yung mga aspeto na nakakatulong talaga sa akin ngayon. Kaya sa akin, bilang tao, bilang isang pari. At yung ko rin, yung sinasabi ko na siguro ito yung faith ko, ito yung expression ng faith ko, ito yung expression ng pagkapari ko, ito yung expression ng relasyon ko sa Diyos, sa Kanya, no? Sa mga moments na umuupo, nagpapahinga, nagre-reflect, nasanay din ako sa Jesuits na tawag namin na examen. Yun, yung mga moments na yun, nandun talaga yung realizations, yung sinasabi, yung conversation sa Diyos, yung dialogue sa Diyos, nandun, nangyayari yun. May times ba na nagdadasal ka parang di mo feel si Lord? May ganyan ba moment? Opo, nandun yun. At yun nga, yung panahon na yun, mabigat yung pakiramdam na dry ka, parang hindi, lalo na sa mga pinagdadasal mo na hindi nangyayari, wala ka nakikitang pagbabago or hiningi mong dasal hiningi mong tulong, walang dumarating, parang ganon. Ang bigat nun, kahit sino sa atin, ganon. Tama. Pero yun nga yung naging mas madali akong bumalik, no? Mas madali akong maka-overcome doon kaysa sa dati, no? Mas madali akong ma-overcome doon. Yun sinasabi, kahit sino nagsasabi sa atin, lalo sa mga katulad nyo na mga motivational speakers, nagsasabi na yung blessing ng Diyos hindi para sa iyo, or may sa Tagalog yun, may binigbigay sa iyo na mas pa sa hiningi mo, hintayin mo lang. Yes. Parang gano'n yung the best is yet to come. The best is yet to come. Yun parang ngayon yung parati kong narinig na umalingaw-ngaw galing sa inyo, saka sa mga reflections na nababasa ko, mga ganun. And sa ating mga viewers, paano mo pwedeng i-share sa kanila in simplest way yung devotion mo sa Sacred Heart? Paano mo siya bilang huhugutan sa mission mo bilang isang pare ngayon? Yung Sacred Heart, no, naging parte na talaga ng buhay ko. Hindi ko, actually, dito ko lang na-realize, sabi ko, na mas naging real pa sa akin yung devotion sa Sacred Heart, lalo sa mission na ito. At yun nga, yung bumabalik parati yung pinanggalingan ng devotion na to, lalo na sa mga sa formation ko seminary sa mga Jesuits. Yung sasabi ko kanina, yung i-connect natin parati. Kung sa aklanon pa yan, iangot. Tapos i-charge natin. Nakakatuwa nga doon sa isang barangay. Nagtanong ako, ano ba yung term, ang translation ng charge, i-charge? Kasi yung i-charge, ang sinasabi siya na, i-charge parati ang puso sa puso ni Jesus, katulad ng gadget. Yun sabi ko sa nila. Sabi ko, ano yung pag sinabi natin na charge, ano yung language na ginagamit natin, word na ginagamit? May isang bata na nagsabi. Sabi niya, Father, isaksak. Isaksak kasi i-charge. Isaksak sa power. Parang gano'n yung ibig sabihin ng bata. So yun yung para sa akin yung nagiging pinaguhutan ko naging ng lakas, no, yung parating ginaganon ko o parating ginagawa ko at talagang gagawin ko. Kasi nga yung andun yung mission Sacred Heart of Jesus Mission Station, at ito yung
yung sinasabi natin na gagawin ng pari, gagawin ng community. Ito yung mission ng Sacred Heart. Pero papansin ko araw-araw iba-iba eh. Parang pero ganun pa rin. Nandun pa rin yung sa tinatawag na nasa likod pa rin yung puso ni Jesus, no? Sa mga pinapagawa niya at sa mga ginagawa kong bukas sa kalooban niya. Actually, ngayon ko lang naalala, no, theology kami. Share ko lang po sa inyo. First year theology kami, 11 kami noon eh, from different dioceses dito sa bansa. Pinagpakoin kami ng pangalan ng batch namin. Ano ba yung tawag sa batch ninyo? So, kami, nagsulat. At ako yung, ang ginawa ko yung nanalo. Ang ginawa ko, ano yung ginawa ko? Buo ang kaloobang tatalima sa iyo. Baktas is a pilgrim, no? Is a journey, no? At yun nga yung buo ang kaloobang tatalima sa iyo. Wala nung makita ng mga kabatchmates ko, nung marinig na mabasa nila, ito na, wala na, ito na yung batch name natin, no? So yun nga, yung sinasabi ko na balik tayo doon, na parating gano'n, no? Buo ang kaloobang tatalima sa iyo. At sa mga nangyari sa buhay ko at dito sa mission na ito, at sinasabi ko sa mga tao na ganun lang kasimple yung gagawin muna natin kasi bago pa lang kami. Hindi ko sila agad na pinipilit kung hindi pa nila kaya na maging bukas, kung paano maging bukas sa Diyos. Inaalalayan ko lang muna. Kahit na sa mga church teachings, no? Hindi ko muna sila binibigla. Kundi inialalayan ko lang muna para mas maintindihan nila. Baka ang takot ko, baka kung ipipilit ko, mas lalo silang mawala sa simbahan, mas lalo silang ma-confuse. So, inalalayan ko lang muna. Sa mga simpleng bagay, no? Natawag natin nga the simplicity of faith. Yung sinasabi ko kanina, theologizing. At nakikita ko yung sa sarili ko na marunong pala ako nito, no? Marunong pala akong mag-theologize, no? Sa sitwasyon. Yung sinasabi niya, marunong pala akong ganito, paano yun i-coin? Kasi yung isa din sa mga natin sa mission na ito is to bring Christ to others. Yes. At dito ko rin nakikita yung mga creativity, yung mga pamamaraan na madala si Jesus sa kanila. At naging mas nakikita ko yung mas naging simple yung mga creativity ko, pero mas malaki yung impact sa buhay ng mga tao. Yun yung ko. Sinumpisan ko muna sa simplicity, pero malalim at saka alam ko o nakita ko, naniwala ko na mas malalim yung impact sa buhay nila. Galing So, parang nagbibigay ka ng parang catechism pero in a simplest way, parang ganun. Opo, parang ganun po. Tinatry ko kahit na yung sa mga church workers ko doon, yung mga tumutulong sa akin sa catechesis. Sabi ko, i-simplify lang natin muna. Umpisa lang tayo sa dyan tawag na sign of the cross. Doon lang. Perfect muna natin yan. Kasi mga bata, minsan, ganun ba? Ganun kasimple yung muna. Minsan mga bata, pag nag-sign of the cross, Father, tapos kanan muna bago kaliwa. Parang ganun ba? Marami tayong nakikita na ng ganun. Doon na lang na. At tapos, muna yung Our Father. No? Ipamemorize. Sa puso muna yan. Parang ganun. Mga ganun ba? Bago natin sila sa mas mataas na level ng theology. Kasi experience ko rin bilang isang hawak ko yung catechetical ministry ng cathedral noon sa Kalibo. At mas naging mas nag-focus kami sa yung nandun sa module grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Pero hindi ako parang hindi ko nakita yung impact sa buhay nila.
Kaya sabi ko kahit nag-grade 1 ka hanggang high school, ituro pa rin natin yung Ama namin. Yung Sign of the Cross, kung paano mag-Sign of the Cross, ituro natin yan. Matanda na, di pa rin alam eh. Oo. Nakakalungkot nga eh, yung marami akong Rosario, di pa rin marunong. Opo, oo. Maraming gano'n. Kaya unti-unti lang. Kasi alam ko naman, naniwala ako na yung kahit na ma-transfer ako sa ibang parokya sa later, yung tinuturo sa kanilang foundation ng faith, foundation ng buhay sa buhay nila, foundation ng buhay nila, ma-appreciate nila along the way, along their journey. Yung ganun ba? Ganun yung nangyari sa akin eh. Nagtatanim ka sa kanila. Oo, nagtatanim. At saka yung ganun yung nangyari sa akin, yung mga tinanim sa akin, sa buhay ko, yun yung pinangugutan ko din ng lakas, no? Saka pinangugutan ng kung ano-ano na pwede kong magamit, no? Yung mga tinanim sa akin, yung mga tinuro sa akin, yung mga na-experience ko, lalo na sa pagiging pari. Speaking of pagiging pari, Pat, sa mga nagpaplanong nagdi-deserve magpari, ano ma-advise mo sa kanila? Tularan ba nila yapak mo bilang isang misyonarong pari? Kasi real talk, Pads, pag inisip niya yung pagpapare, masarap buhay, bigay lahat, sa magandang kumbento. Di ba, yun naman talaga yun eh. Parang VIP si father, yung gano'n. Pero yung buhay mo bilang ngayong isang pare, ano mo advice mo, Pads? Yun nga, yung una siguro, sigurado, hindi naman sigurado kasi, no? Ngayon, gusto mong pare, bukas makalawa, wala na yung bukas yun. Pero sa mga, halimbawa ngayon, na gusto maging pare, yun, parating patuloy na maging bukas sa plano ng Diyos, no? Yung plano ng Diyos, sinasabi ko, na experience ko is unfolding along the way, day by day, no? Day by day. Kaya maging bukas lang. Kasi sa pagbukas yun sa pagpapare, una pa lang, yung pagtawag pa lang ng Diyos, yung pagpasok pa lang sa seminaryo, nandun na yung biyaya eh. Biyaya ng na maging pari ka, no? Ang tawag ng Diyos, nandun na yun eh. Pero along the way nga, kung hindi tayo kung yung isang seminarista, hindi maging bukas parati sa Diyos, no, sa plano ng. Ayan, kasi naputol tayo last kahapon. So ngayon itutuloy natin to interview. Syempre struggle talaga yung internet, especially dyan sa pag-province, no? Opo. So kasi di ba parang na-share ko sa'yo before, yung after nung interview ko, naputol nga na start pala ng March kahapon, March 1, which is the month of itong March is month of St. Joseph. And what a coincidence na ikaw pa yung una ko na interview, Jose pangalan. Kasi I have a great and deep devotion to St. Joseph. So for me, it's meron spiritual meaning yun. So Pads, nabanggit mo din na meron kang experience with St. Joseph. Baka pwede mo ma-share sa ating mga viewers. Okay po. Actually, yung si St. Joseph, later na ako na-realize, especially when I became a priest, yung yung parang presence niya sa buhay ko, no? Nabanggit ko nga na ang father ko ay namatay nung 8 years old pa lang ako. So, okay. At saka Jose ang pangalan niya kasi junior nga po ako. Jose din ang pangalan niya. At tapos naalala ko na yun nga, dahil nga si St. Joseph is universal patron natin sa simbahan. Correct. Kahit na masaan ako magpunta, napapansin ko siya agad, no? Pero parang hindi ko siya napalaliman until na pumasok ako ng San Jose Seminary sa mga Jesuit. No? Sa mga Jesuits. Ito yung seminary ng mga Jesuits para sa mga diocesan priest, no, katulad namin. At lalong naging mas naging matingkad yung kanyang yung
kanyang paramdam sa akin, no, sa buhay ko. At doon ko rin na-process yung mga na tampo ko sa tatay ko, no? At natulungan ako, kaya na-relate ko sa mga nangyari sa buhay ko na dinala ako sa San Jose Seminary. Naging matingkad kahit sa mga yung lalong-lalo na dito sa church na to. Ayun nga, nasa likod. Tama, the St. Worker, Joseph yan, no? St. Joseph the Worker po, yan po. Ayun. Ayan, oo. Pansin ko kagad kapon yan eh. Actually, isang antique na image, no? Talaga? Antique yan na image. Sinabi niyan, inano yan dito, tiningnan ng National Historical Institute. Mga ilang years na daw? Siguro more than 200. More than 200 years na. Opo. Grabe. Yun pero image na okay lang siya nandyan? Hindi ba siya nagkakaroon ng... Kasi pag masyadong expose, okay lang naman siya na... Oo, nandyan din siya kasi na-treat nila ito 2 years ago na nandito po ako. 3 years ago, na-treat nila ito ng National Historical Institute ng mga experts para ma-preserve, mas ma-preserve pa siya. At ito nga, yung dito niya sa akin pinaramdam yung pagiging builder niya, yung pagiging builder niya ng simbahan. At aside from tinala ko sa San Jose Seminary, at ito pa yung last ko na assignment before ako nilagay sa mission station. At lalong naging na-overwhelm ako kapag nag-reflect ako about St. Joseph parang naging training ground ko itong parokyang ito para sa ipapagawa niya sa akin sa susunod kong assignment sa Sacred Heart, no? At pagdating ko rin doon, nandun din siya sa altar din ng chapel ng Immaculate Conception doon sa Alaminos. Andun siya. Parang hindi niya ako iniiwan, no? Parang paparandom talaga siya na kasama ko siya. At saka tinuturuan niya ako, no? Tinuturuan niya ako ng kung ano yung mga gagawin ko para sa simbahan. Parang ganon. Naalala mo na sabi ko noon kagabi, naalala mo na sinabi ko na sa rector ko nga, Father, parang wala akong magawa para sa simbahan. Ayun, sinabi niya sa akin na, Dunghur, ano ka ba naman? No? Marami kang magagawa sa simbahan. At dito na realize ko na marami pala akong magagawa, no. Ang talent ko hindi naman ipinagmamayabang, pero mas naging nagagamit ko yung mga talent ko, nakikita ko na kung paano ko gamitin, no, para sa simbahan. Yun yung nakita ko. At ngayon ko lang din realize na yung interview na to, dinala niya ako dito sa simbahan ito. Di ba? No? Nakakatuwa. Yes. Nakakataba ng puso. Yung interview na to, nandito sa simbahan niya, St. Joseph the Worker. No? At saka, yun marami, at saka yung natin, yung purpose, yung intention ng interview na to, maghingi ng tulong para sa paggawa ng simbahan ng anak niya, no? Yeah. Yun yung and St. Joseph is a builder and carpenter siya. Opo, yun. Sabi ko nga parati kapag nagkipag-usap ako sa kanya, sabi ko, tulungan mo ako, kami dito, at saka in-encourage ko rin yung mga tao na magdasal, manghingi ng tulong kay St. Joseph. Kasi nga, yun nga, St. Joseph was a carpenter, was a builder. At saka yung kay San Jose, sa San Jose Seminary, matingkad para sa amin, lalo-lalo na sa amin ng mga Sipinos, yung image na harap ng seminary, no, na akbay ni St. Joseph si Jesus, tumitingin si Jesus kay St. Joseph, dala-dala yung gamit na for carpentry.
At Wow. maraming nilayan sa image na yon. Yeah. At ang isa, para sa akin, yung paghubog ni San Jose, no? Sa mga katulad namin na malalim at saka may devotion kay San Jose, yung paghubog niya na sabi ko nga sa message ko sa iyo, sabi ko, he is working in silence, no? Totoo talaga yun. At saka yun yung talagang yung niya, yung character niya, working in silence, no? Working in the background, ganun yung niya, yung presence niya sa buhay natin, spiritual presence sa ngayon. At the same time, yung nagiging father ko na Jose din, na bata pa ako na nawala na yung image ng father ko. At habang tumatagal, kahit hanggang ngayon, at naniniwala ako na patuloy niyang ipakilala sa akin yung father ko at pagiging father niya sa akin. Ganun. Wow. Marami kasi akong issue sa father ko noon, pero unti-unting nawawala. So, parang ganun. Pero ano yung Pads, nagtanim ka ba ng galit sa kanya? May ganun bang? Sa father ko po? Oo, Yes, meron akong issue sa kanya noon habang lumalaki ako. Na sa pagpasok ko lang ng seminary, natulungan at parang na proseso yung issue na yun. Gusto niyo pong marinig kung ano yung issue na yun? Okay lang po, Pads, kung okay lang sa'yo mag-share. I'm sure kung kung gusto mo, pwede kang makatulong sa ating mga viewers na merong same dilemma na experience mo. Ang hindi ko lang po kasi makalimutan noon habang lumalaki ako. Siguro mga 6 years old na ako, 5. Kasi mga 6. Nagkasakit. Pero ang father ko, si tatay, parang wala na sa tamang isip. Nagkaroon kasi siya yata ng nervous breakdown. At habang nagkasakit ako noon, naalala ko pa talaga, gusto kong magpakarga sa kanya para yun nga, yung parang maibsan yung Ilan taon pakiramdam ka nun, ko. Pads? Mga 6 siguro, mga 6 years old. Kasi mga before 6, bago ako mag-6. Yun nga, at saka tumanggi siya na kargahin ako. Tumanggi talaga siya na nakargahin ako. At kaya nga siguro malaki yung impact sa akin kasi hanggang ngayon naalala ko pa. At yun na yung yung umpisa ng parang tampo ko sa kanya, kay tatay, hanggang sa namatay siya. At hindi na position, hindi na fill in yung emptiness ng father image sa akin. So ang bigat, isa sa mga hindi ko lang na-identify, hindi ko lang nakikita before kung bakit ganito yung naramdaman ko, parating mabigat, hanggang sa pumasok ako ng seminary, lalo na sa San Jose Seminary, na yun, natulungan talaga na makita at saka maproseso yung mga issues ko lalo na sa father ko. At ngayon, yun na, yung yung parang hindi naman completely healed, no? Ganun naman tayo nandiyan pa rin, pabalik-balik pa rin yan. Hindi naman completely healed na yung issue ko sa father ko, pero malaki na yung pinagbago, no? Malaki yung pinagbago. Yeah. Nandun pa rin, binabantayan ko pa yung sarili ko na baka bumalik naman pa rin na naman yung issue na yon, pero ako naniniwala na hanggang bumalik man, makakaya ko na madali ko nang ma-let go at ma-overcome yung issue na yun, yung dilemma ko sa father ko dahil kay San Jose. Ano yung Pads, pag nararamdaman mo siya, buti hindi ka nag-rebel din nun, or di ka yun pinapansin yung mo pa ba siya nun, or
Paano ba yun? Paano yung naging reaction mo nun? Habang lumalaki? Hindi ko na po naalala kung ano yung mga reaction ko nun after ng incident na yun. Hindi ko na maalala ngayon. Yun lang ang naalala ko na parang yun lang yung masakit. Yung masakit na alaala, yun lang ang talagang naalala ko sa father ko. Pero later, yun nga, nung nasa seminary na ako, ang bumalik yung image ng father ko at saka ako na sa tingin ko isa din sa pinanggalingan ng bukasyon na ito. Nasa simbahan kami. Tapos hindi ko makita kasi maliit lang ako. Hindi ko makita yung pari sa altar. Inatang niya ko sa balikat niya para makita ko yung pari. Yun yung naalala ko later na. Isa sa mga healing process at healing images na tumulong sa akin, nakatulong sa akin para maproseso yung hindi magandang nangyari sa buhay ko with my father. So ganon. Grabe, no? May yung mga ganong simple gesture, kala natin walang effect pero malaki. Matatak pala yun especially sa mga bata, no? Po. Kaya nga actually nung nag-discern pa ako magpapari or magpamilya, sabi ko sa sarili ko, I will try to be a good father, no, sa mga anak kung nagkapamilya man ako. At ngayon, yun na yung siguro yung biyaya ni San Jose na binibigyan niya tinutulungan niya ako na maging yung puso na maging father para sa iba, lalo na sa faithful. Yung ganun yung nararamdaman ko ngayon na tinutulungan niya akong magkaroon ng biyaya at lakas na magpapatuloy bilang isang pari na tinitingnan ng mga taong father talaga, no? Father talaga. Inaano ko talaga yun na sinusubukan kong maging father talaga sa mga tao, lalo na sa mga bata sa mission station. Yan ang inaano ko. Kaya nga nakakatuwa kapag nagdadrive ako papunta sa mga barangays, sa misa, pag nadaanan ko yung mga bata, "Hi, Father! Bye, Father!" mga bata. Malapit ako sa mga bata. Malapit ang loob nila sa akin. Kasi nga, siguro, ganun yung impact ng spiritual, yung presence, yung sa spiritual life ko, no? Bilang pare. Presence ni Saint Joseph. Nakita ko, di ba, Pads, yun nga, sabi yung mga bata, yung mostly mga nagsisimba sa'yo, parang puro kabataan, nakikita ko iba eh. Tinignan ko yung mga picture sa chapel niyo sa mission station. Kasi, hindi naman mostly. Pero meron. Meron, maraming mga bata. Kasi ang ginagawa ko, before final blessing, tinatawag ko yung mga bata. Children, come, lapit kayo dito. At mayroon tayong, di ba, awan ko kung narinig mo yung blessing blessing of children. Yung gano'n. Mayroon tayong blessing of children, especially during the Feast of the Santo Niño. Ginagawa ko yun bawat misa, bawat pagkatapos ng misa. Especially, so regular? Regular ko po yung ginagawa. No? Nice. Kaya sila na natutuwa yung mga bata kasi may blessing. At saka isa pa, mayroon akong sinasabi sa kanila na habilin ni Jesus. No, yung mga values na sinasabi na gusto ko lang i-share sa inyo. Ngayon, sure. Sa more than a year ko na nandun sa mission station, ang may 5 habilin si Jesus. May 5 na. Inumpisahan ko sa una. Yung una, magpakabuot pagid kung sa aklanon. Magpakabait pa. Pangalawa, makinig ng mabuti.
makinig na mabuti. Tama. Pangatlo, magdasal palagi. Pangatlo. Amen. Pang-apat, mag-aral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti. Pang-lima, magsabi ng totoo. Yun ay sa kanila. 5 pa, sabi ko rin sa kanila, 5 pa lang yan. Pero gusto ko maging part na ng buhay ninyo. At saka in-involve ko na lately yung mga parents. Kasi sabi ko sa kanila, once a week lang kami nagkikita sa mga bata, ng mga batang ito. At kayo, nandun kayo sa buhay nila every minute, no? Nandiyan sila sa inyo, nandiyan kayo sa kanila. Sabi ko, tulungan nyo ako na i-remind sa kanila parati itong 5 tinatawag? Habilin. Yung 5 habilin ni Jesus, no? 5 habilin ni Jesus. Buti di mo dinagdagang pads na wag mo na mag-boyfriend. Friend. Hindi pa. Baka sabihin ko na lang sa kanila yun. Susunod. Sabi ko 5 na lang muna, 5 na lang. Saka marami pa yun, sabi ko sa kanila. Nakakatuwa yung response ng mga bata at saka ng mga parents, no, na ngayon memorize na ng mga bata yung 5 na yon. Pero sabi ko sa mga parents, kailangan yung i-memorize din ito kasi kayo ang sa kanila, magre-remind. Kaya kailangan nyo din i-memorize na yung 5 habilin ni Jesus, no? Pero nakakatuwa kasi yun yung gusto ko kasi ang mga bata, yun totoo naman yan talaga na sila ang future ng simbahan. Kaya welcome sila anytime, anywhere. Kung kahit na nagmimisa ako na natakbuhan ng mga bata, ay nayaan ko lang, no, na maging gano'n. Para maging at home sila sa simbahan. No, gano'n yung ginagawa ko. Kahit na minsan nadidistract ako, pero yun nga, sa biyaya ng Diyos, nasasanay na ako sa kanilang kakulitan, sa kanilang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Nasasanay na ako. At ito yung sinasabi ko na naging dahil sa experience sa father ko na ayaw kong ma-experience nila yung experience ko, natatranslate ko dahil wala naman akong sariling anak, natatranslate ko sa mga bata doon sa kung saan man ako, lalo na dito sa mission station. Anong tawag niyan? Transference? O kung naibigay ko sa mga bata, no? Yung image, father image na gusto ko para sa gawin ko bilang ama. Amen. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Speaking of mission station, so pag-usapan natin yung dyan sa mission station ko. So, baka pwede mo share sa mga viewers yung current, kung saan ka naka-assign. Apo. Yun nga po, nandito sa Sacred Heart of Jesus Mission Station. At talagang mahirap, no? Talagang mahirap. Kung hindi sanay ako, mas mahirapan ako kung hindi sanay ako sa buhay mahirap, no? From logistics, from mga naabutan kong sitwasyon, no? At dahil yung lugar na yon
aside from Alaminos, yung base ko, yung ibang barangay, mayroong once a month lang na misa. At kung minsan pa kapag umuulan, malakas yung ulan saka bumabaha, hindi na pupuntahan ng ilang buwan yung ano na yun, yung mga lugar, no? So ngayon, sinisikap ko na mapuntahan every Sunday, no? Sa 8 barangay na sakop ng mission station, pito doon ang may Sunday masses, no? Pitong barangay. Kahit na hindi na ako during Sundays bukas, no? Hindi na ako umuwi ng kumbento. Tuloy-tuloy yung misa hanggang hapon. Matatapos ako na misa ko alas 6 o 6:30 ng hapon. Yun yung yung sitwasyon ko doon. At saka yung sa mga pangangailangan ko doon, kasi nga yung sabi ko nga yung parang bodega ngayong kumbento, yun, parang tagpi-tagpi lang, barong-barong ko sa atin pa. Barong-barong yung bahay ko doon. Pero dahil yun nga lang, ako naman kasi sanay ako matulog kahit saan. Nakaranas ako ng matulog sa ibabaw ng dike. Sanay ako doon nung nagtatrabaho ko sa Negros. Dike ng fish pond. Di ako familiar pa. Yung dike, yung daanan ng familiar ka ng fish pond, no? Yes. Kapag gabi kasi umiikot ako noon, no? At meron kaming dahil malawak yung area ng fish pond na hinawakan ko, may mga maliliit na kami na bahay kubo na pwedeng matulugan kung maabutan ng gabi o ano. Doon, maraming beses nandun ako natutulog. At minsan din, lalo na kapag maganda yung panahon, nandun ako natutulog sa dike, sa ibabaw ng dike. Kaya paglabas ko ng bahay, after ng dinner, ikot ako, dala-dala ko na lahat ng gamit ko. Yung mosquito net, yung unan, yung tuwalya, at saka yung ano yung tawag nito? Ng blanket. Yung blanket. Dala-dala ko. Sanay ako sa mga ganong klaseng buhay. Wow. Kaya hindi ako nabigla sa buhay na yon. Actually, nung ispinto ko na lang din sa inyo, yung before ng reshuffling namin dito noong 2022, ayun, nandito pa ako. Sabi ko, Bishop, sana po, request ko po sana na ma-extend pa ako ng another 2 years dito sa parokyang ito, San Jose. Sabi niya, pag-isipan ko muna. Yun yan, sabi ko na tinawag niya ako nung Sacred Heart, Solemnity of the Sacred Heart, na sinabi niya doon ako ilagay. Pero nung nalaman ko doon sa pagdating ko na doon sa mission station, nalaman ko na sa kanila, lalo sa core group ng mission station, na pinagdasal pala nila na ako yung mapunta doon. Pinagdasal nila na sana ako. Galing. Nagbigay sila ng tatlong terna yung tawag, di ba? Tatlong pangalan ng pari na binigay nila kay Bishop. Pero ang ilagay nila yung first choice ay ako. Kaya tuwang-tuwa sila na ako yung pinadala doon. Kasi gusto nila na ako talaga yung ilagay doon. Kasi nga sabi nila, sanay ako sa hirap at sanay alam ko mabuhay ng mahirap. Yun ang sabi nila sa akin. Amen. Sabi ko sa kanila, mas malakas pala yung panalangin yun sa akin. Kasi panalangin ko na ma-extend ako dito sa St. Joseph the Worker Parish sa Malinaw. Pero yun nga, yung napunta ako dito. So mas malakas yung panalangin nyo kasi sa akin. Yun ang sabi ko sa kanila.
At Wow. yun din ang yung ano ng mga tao doon, mahirap yung buhay ng mga tao doon. Yun ng ano lang, parang mga root crops, ang kabuhayan. Meron namang naging professional na, pero pa unti-unti pa lang. Kaya nga sabi ko sa kanila, yung lugar na ito, 20 years from now, marami ng pagbabago. Kasi nag-aaral ng mga bata. Nakapag-aral na sila. Wow. Noon wala eh. Kailangan nung na-assign ako doon na sa pre-diaconal assignment ko, na-assign ako doon sa area na yon. Kaya kilala nila ako. Kaya gusto nila na ako yung ilagay doon bilang pare. Dahil 12 years ago, before na-ordain ng pagkapare, nandun na ako. Kailangan ko pang, lalo-lalo na sa bundok, kailangan pa namin i-convince yung mga bata na bumaba para mag-aral ng high school. Kasi hanggang elementary lang doon. At ang mga bata ayaw na mag-aral after elementary. Kailangan namin convince. Matagal namin na-convince. Hanggang na-convince naman talaga namin. At naumpisahan na yun ng pagbaba ng mga bata. No? Sa pamamagitan din ng offer ni Father Arnaldo Crisostomo na naging parish priest doon at nasundan na ng mga iba. At ngayon, marami nang bumababa, marami nang pumupunta sa college. Kaya yun yung yung vision ko sa lugar na yun na mag-iba ang mukha. No? Mag-iba yung mukha. Kaya nga sabi ko, kahit na malaki yung kakailanganin ng simbahan, ganun kaganda yung simbahan. Sabi ko, hindi ako, parang mayroon kasing sinasabi na parang hindi bagay yung simbahan sa lugar. Kasi nga maganda yung simbahan at saka yung lugar, hindi pa maganda. Parang ganun yung naririnig ko. Pero sabi ko, 20 years from now, tingnan natin. Baka yung simbahan niya na, ang design kasi ng simbahan, sabi ko sa kanila, for the future na design. At saka yung mismong simbahan na ito, kapag naipatayo na, para sa magiging parish na. At saka later, hopefully at sa biyaya ng Diyos, na maging diocesan shrine siya of the Sacred Heart. So, ganun yung ko. Oh, amen. Vision ko sa lugar na yun. Sabi ko nga sa humili na ganun. Yun po. Masasabi ko din sa ko. At saka yung din po, yung buhay ko sa kumbento. Lalo-lalo na sa nung first year ko, ako nagluluto, ako naglalaba. Hanggang sa may nag-offer na maglalaba sa akin for free. At saka yung may kasama na ako diyan na out of school youth na tumira, sumama sa akin sa bahay, sa kumbento. Binibigyan ko lang ng minimum or binibigyan lang ako magkano weekly. Binibigyan ko ng 300, 200 a week, ganun ba? Ay, gusto naman, masaya naman yung bata. Kaya sabi ko, biyaya din to para sa akin. Na may katulong ako at saka mabawasan din yung pagod ko. Kasi dati, pagdating ko ako pa magluluto. Ganun ba? May mga ulam din na binibigay pero ang pag-aayos, pagluluto, nakapagod at saka pag-ayos ng kinainan, ganun ba? Mga simple house chores pero nakakapagod, no? Nakakapagod. Pero nakaya ko yan kasi yun nga, sabi ko, sanay naman ako eh. At sabi ko nga sa mga tao doon na bakit kinakaya ko? Bakit makakaya ko? Sabi ko, mahiya naman ako sa inyo bilang pare. Sa inyo na nagtatrabaho ng mabigat. At ako, hindi ito mabigat para sa inyo eh. Para sa inyo, hindi ito mabigat eh. Pero kung minsan mabigat para sa akin sa bilang pare yung ganitong klaseng buhay, Yes. Pero sabi ko sa kanila,
makisabay lang ko sa inyo sa pagtrabaho, no? Nahiya naman ako na hindi ako magtrabaho bilang pari. Kayo nagtatrabaho kayo ng buong araw para sa pamilya niyo. Kung sa hard labor na ginagawa nila, nakaranas din kasi ako ng hard labor, no? Na trabaho. Kaya sabi ko, hindi bago sa akin ang ganitong trabaho, yung ganitong klaseng buhay, ganitong klaseng hirap. Hindi bago sa akin. Kaya sabi nila, ikaw talaga yung pinadala dito. Amen. Yung buhay ko doon. Pwede bong i-share sa ating mga viewers yung magiging plano ng simbahan, paano kanila pwedeng tulungan para ma-build to sa ating mga viewers ngayon? Yun po yung hiningi po namin sa inyo na tulong para mapatayo natin yung simbahan ng Sacred Heart of Jesus Mission Station Simbaban Church, no? Na through bank account, mga contact details na i-post po ni Sir Adrian sa page niya or sa Facebook. Kung gusto niyo pong tumulong, paki-access na lang po 'yon. Tsaka talagang kailangan po namin yung mga tulong ninyo. Malaki po talaga yung kailanganin namin, pero sabi ko nga parati na hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ako malakas yung loob ko, no? Confident ako na mangyayari at may patayo ito, no? Kung hindi man in my tenure as a mission station priest, pero ang ano ko lang po, wala po na maumpisahan lang yung simbahan para makita ng mga tao, makita po ninyo na para naniwala ko na kapag may nakita ng tumatayo kahit na poste pa lang, naniwala ako na darating ang mga tulong ng mga tao. Sabi nga ng isang dating vice mayor dito sa bayan na ito. Dating mayor, naging vice mayor ngayon. Sabi niya, at saka yung pinsan ko sa US, sabi niya sa akin, build it and they will come. Amen. Nakita ko yung movie na yun yung kay Kevin Costner. Yung hindi ko na maalala yung title ng movie. It's about baseball stadium. Yun ang yung sinasabi niya, hindi ko makakalimutan, at sinabi din sa akin ulit ng ibang mga tao na build it and they will come. Amen. Bali, ang cost niya is total 24 million, no? 24 million po, opo. Ito yung floor plan, oo. Kaya sabi nga, malaki, masyado ang funding, ang funds na kailanganin, pero yun nga, sa naniniwala ko na sa tulong po ninyo, maabot natin ito, no? Maabot natin ito. Ilang square meter siya, Pads? Mga po ito, kasi yung tawag ito yung floor area ng simbahan, mga 600 square meters po siguro yun. Tapos yung wing pa, yung first floor kasama yung wing na para sa rectory at saka para sa function hall, nasa po yun, nasa 600, no? 600 square meter. At meron po kasing second floor yung wings, no? Yung wings ay second floor, so mga magdadagdag siya siguro ng mga 400, so mga 1,000 square meters po yun, no? Pati yung function hall at saka yung rectory na naka-attach. Dito kasi sa plano na to, yung sa perspective, hindi pa po nakalagay yan yung wing, no? Yung mga wings. Wala pa nga. Wala pa, hindi pa yan. Yung ano pa lang yan, yung church na area pa lang yung nakalagay, yung church perspective pa lang po yung nakalagay dyan. So, yung estimate po ng engineer at saka yung architect ay kasama na yung
dalawang wings at saka two-story na wings. Two-story yung wings na yon. Kaya medyo lumaki siya. Lumaki pa. Ayun yung ano namin. Yes. Ayan. Plano at saka pangangailangan. Kung sana po matouch kayo sa story po namin dito sa mission na ito. For sure, Pads. Opo. Salamat po. At naniniwala po kami na yung kabila pala. Yung puso. Yung puso. Yan yung magpapaano sa atin, no? At saka si Joseph, nandyan yun din, no? Sa likod mo. Yan, no? Nakikinig lang yan, pero silent worker. Oo, nagtatrabaho. Yes. Amen. Amen. Grabe. So mga ka-faith, inilagay ko yung details dito pero ilalagay ko pa rin yung details dito sa description where we can help Father Jose. Jose pa pangalan, di ba? Jose talagang. Po. Father Joe para ma-build itong vision na ito. And also your prayers and encouragement to Father Jose kailangan yan, di ba? Yes po. Especially sa bigger project na gagawin pa. Sa ating mga viewers na may mga pinagdadaan ng malaking problema, ano yung mensahe mo sa kanila? Ako po, masasabi ko rin na naging matatag ako dahil sa problema, no, na pinagdaanan. At ang mahalaga lang ay huwag bumitaw sa Diyos, no? Huwag bumitaw sa Diyos. Huwag lumayo sa Diyos. Talagang maniwala, mananampalataya sa Kanya na kahit sa mga panahon na parang sinasabi parati sa atin, no? Na sinasabi parati sa atin na saan ka ba, Lord? Saan ka na? Bakit pinabayaan mo ako, no? Real yan, no? Pero wag lang lumayo sa Kanya, no? Huwag lang lumayo sa Kanya para parating manalangin at umasa sa biyaya, no? Sa biyaya ng Diyos. Hindi man naniniwala ako na bawat araw at bawat struggle natin na idala natin sa Diyos, na i-offer natin sa Diyos. Naniniwala ko nandun na yung biyaya niya. Magiging hawak na natin. Hindi naman totally hawak na natin yung buhay natin, o hindi naman ibig sabihin na yung na ganit na maging matatag tayo parate. Pero naniniwala ako na kahit ako hanggang ngayon na napupunta pa rin ako sa sitwasyon na nagkakaroon din ng crisis. Pero sabi ko nga last night na mas madali ko nang ma-overcome, mas madali ko nang mahawakan yung sarili ko at makita ang sarili ko dahil nga sa pagmamahal ng Diyos, no? At saka sa biyaya na pinapakita niya sa akin bawat araw. Yes. Nahawakan ko. Wow. Siguro last question, Pads. Why you love being Catholic? Bakit mo mahal ang pagiging isang Katoliko mo? Nung, di ba, sabi nga, nung bata pa tayo, pinalaki tayo, nabangkit tayo bilang Katoliko. At nung na ako, naging may isip na. Naging marami din akong question sa simbahan, no? Hanggang sa pumasok ako seminary. Actually, nandun pa rin yung questions na bakit ganito. Actually, yung ma-share ko lang sa inyo po, yung question ko about sa kay Mama Mary. Maano ako doon, medyo parang malaki yung agam-agam, no, sa akin, sa buhay ko. Pero nung nagpare ako, anong question mo specific? Bakit ayun nga yung bakit parang binibigyan natin parang ng
Sinasamba, masyadong, parang ganyan. parang gano'n. Oo, Later ko nga okay. na-realize na ituro na sa atin na ganito yung si Mama Mary. At saka na-realize at natutunan ko rin, nakikita ko rin, babasa ko rin, at lalo naging pari na ako, na isa buhay ko na, at nagiging real sa akin yung sinasabi ng mga tinuturo, yung sinasabi ng mga church fathers about the church. No? Naging real sa akin, natotoo, at talagang ang ating Panginoon yung nagtayo ng simbahan. Nagtayo ng simbahan ito, no? Ito yung ngayon sa pag naging pari na ako, ito na yung sinasabi ko parati sa mga tao na totoong simbahan ay yung simbahang Katoliko. At kapag inano natin, kapag na-realize ko, no, sa reflection ko, para sa sarili ko, at alam ko rin na siguro para sa inyo, na yung beauty ng Catholicism, yung beauty ng religion, yung beauty ng simbahan natin ay hindi anong tawag nito? Hindi abot-abot, no? Hindi mabot-abot, no? Just behold the beauty of the church in everyday life, no? The beauty of Christ love through His church, no? Amen. Ano po yung kaya kahit na naman actually nung panahon na nasa Negros ako, marami ako, yung sabi ko marami akong absent sa pagsimba, nasa kabilang nasa kabilang sa mga sekta ako. Kaya nga yung nagiging feel ko, para sa akin, feel ko lumalalim yung emptiness ko. Kaya nung sabi ko sa iyo nung last night na nung pinilit yung sarili ko na pumunta ng simbahan. Yes. First time kong bumalik after 2 years na hindi ako nagsimba. Talagang hagulgul ako. Yun. Grabe. So, munti ka pala maging born again. Born again ba specific yan, Pads? Born again po. Yung pinuntahan ko, no? Pero, yun nga, naka-recover, nakabalik ako. At gusto ko rin na lang siguro i-share sa inyo na sana hindi rin ma-offend yung kaibigan ko. Oh, sure, Pads. Kasi nga yung employer ko sa Negros noon, ay isa siyang born again. Kaya nadadala niya ako. No? Okay. Pero lately, nung later na, nung naka-discern na ako, alam niya na gusto ko magpari. Saka kino-convince niya ako na wag ituloy. In his own, nandun ng parang loving, ng friendly advice niya parati sa akin na ganito yung pagkapari, ganyan. Siyempre, marami na mga issue yung pagpapari, ang mga pari, maraming issue. Nila yun, naririnig nila. At sabi niya, nung nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, Brad, papasok na akong seminary. Sabi niya, huwag, sabi niya, dadalhin kita kay pastor, ipapakausap kita. Mga 3 beses siguro kami nag-usap ng pastor. Ang parati kong sinasabi sa pastor, ang sagot ko, yung pinakahuli kong sagot sa kanya na hindi niya ako, parang nilet go na niya ako ng pastor. Sabi ko, pastor, sabi niya kasi sa akin, sabi niya, kung halimbawa makita mo na yung katotohanan at hindi yung katotohanan ng simbahang Katoliko, yung pagkapari, kung makita mo na, anong gagawin mo? Sabi ko, ikaw ang una kong puntahan, pastor. Ikaw ang una kong puntahan. Kapag mangyari yun na makita ko na saan yung totoo at hindi pala ang simbahang Katoliko ang totoo, pupuntahan kita. Una kitang pupuntahan. Hanggang ngayon, yun yung sinabi ko sa kanya. After nun, hindi na siya nakialam sa decision ko hanggang sa
umalis na ako doon. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin kami. Actually, plano kong Sisimba na siya. Alam niya yung plano itong papatayo ng simbahan. Sabi ko sa kanya, sa kaibigan ko, no, na naging lawyer ko dati. At plano kong, sabi ko sa kanya, Brad, balang araw tatawag ako sa inyo. Kasi plano ko, isa din siyang na kakausapin ko siya na baka makatulong sa mission station. No? Saka magsimba na rin siya dyan. Sana po. Actually, dating Katoliko sila. Devout talaga yung mother niya noon, pero yun na, naging lumipat sila. Pero masaya din ako para sa kanila kasi doon nila nakikita yung ano nila, yung faith nila. Pero ayun nga lang, dahil Katoliko tayo, ito yung totoo at sinasabi din sa atin at nagiging sa buhay natin at saka lalo na sa pagbuhay ko bilang pare ay correct. Ito yung totoo. Amen. Simbahan. Ang ganda nun. Ang ganda nun, Pads. I'm curious ako, Padre, before kami humingi ng closing song and a prayer for you, parang prayer na rin yung song eh. Totoo ba yung Diyos Aklan na may mga aswang daw, ganyan? Yun po yung ikaw ba naka-encounter ka na ganyan? Wala po, wala. Sabi nga ng mga kaibigan ko noon, sabi niya, nakaano ko ng aswang kagabi, ganyan. Nagkikwentuhan kami. Pero hindi ako naniniwala, wala rin ako nakita, no? Maraming kwento, maraming legend na ang Aklan ay maraming aswang, pero wala ko nakita ng aswang. Kahit na yung mga bata, hanggang ngayon, mga bata, lalong na sa bundok, sabi na, Father, diyan ang aswang. Kasi may mga ibon na naririnig yung huni ng ibon. Aswang daw, aswang. Sabi ko, bayaan mo lang, papuntahin mo rito. Sabi ko, mayroon akong kutsilyong mahaba dito at saka kapag pumasok yung dila na, puputulin ko. Hindi sinasabi ko sa mga bata. No? Tapos sinasabi ko talaga, hindi totoo yan. Pero mahirap pang kunin sa mga bata yung mga gano'n. Pero may mga cases, may mga cases dyan sa province sa mga parang napoposes na nadala sa'yo, ganyan. Opo, marami po akong ganito po ngayon nangyayari sa akin eh. Bata kasi pa ikaw lang pare eh. Dito sa mission station. Wala pa. Or kahit pero sa experience. Nakakatuwa itong experience na to. Gusto niyo marinig? Sure, Pads. Nung bata pa akong pare, magwa 1 year pa lang. Right after ordination, inassign ako sa isang parokya na exorcist yung pare, exorcist. So naging close ko na yung kaibigan ko, yung pare na yon. Kasi siya yung parish priest, ako yung assistant. So after 9 months, kinuha ako doon. Dinala ako sa katedral, sa Kalibo. At doon, one time tumawag siya, yung exorcist. Sabi niya, Padre Joe, nasa malayo sang bayan eh, sa Buruanga. Sabi niya, Padre Joe, puntahan mo nga doon sa Capitol kasi mayroong na-possess doon. Sabi ko, Padre, wala akong training sa exorcism. Paano kapag natalo ako? Basta sabi niya, nasa likod mo ako, padasal kita, sabi niya. So ako naman, nag-drive ako punta doon. Drive ako punta doon. Pero alam niyo kung ano yung panalangin, dasal ko? Sabi ko, Lord, kapag natalo ako dito, talo ka rin. Amen. Correct. Hindi pa ako nakarating doon sa hindi pa ako nakarating doon sa sa area. Tumawag na nun si Father Anthony. Sabi niya, Padre Joe, huwag ka nang tumuloy. Okay na daw. Di ba? Nakuha niya kwento. Okay na daw. Nice. Ayun yung experience ko doon. Kaya kahit hindi ako exorcist, kapag may tumatawag na parang gano'n, napoposes, pinupuntahan ko talaga, tinatapangan ko lang yung sarili ko.
One time nga, dito sa parokyang ito, sabi ni, may tumawag na possess daw. Pinuntahan ko. Sabi niya, nagdasal ako ng gano'n, at saka nakita niya ako na nakilala ako ng babae. Pero parang bumalik Okay na na siya sa siya. normal. Oo, okay na siya. Tapos maya bumalik na naman. Tapos tiningnan ako ng titig na matalim. Sabi niya, hindi mo ako mapapalabas dito. Ganon. Pari ka pala. Pari ka lang. Ganon siya sa akin. Hindi mo ako mapapalabas dito. Sabi ko, sinigawan ko rin siya. Sabi ko, hindi ako magpapalabas sa iyo. Si Jesus ang mapapalabas sa iyo. Ganon sinabi ko sa inyo. Tapos nawala na naman. Ang dami. Pero ang weapon ko lang yung tapang na galing sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. No, Amen. Sa maraming beses na yon, hindi niya talaga napabayaan sa pagharap sa mga gano'n na kahit wala akong training, no? Pero ngayon, Buti hindi mo na-consider maging exorcist? Hindi ako na-consider. Ngayon, kapag medyo, kapag hindi emergency masyado, nire-refer ko na sa exorcist namin dito. Father, puntahan mo nga dito. Pero, buti meron kayo exorcist dyan, no? Opo, meron na. Marami sila dito. Lately lang, meron akong kaibigan na parang na-possess daw sa ospital. Pinuntahan ko. Sabi ko, talagang nagwawala siya kung ano ang sinasabi. Tapos, one time kasi daw, bago ako tinawag nila, napuntahan ko doon sa ospital, na-mention na yung pangalan ko ng kaibigan ko. Na-mention na yung pangalan ko ng kaibigan ko. At pinuntahan ko. Nag-pray over ako sa kanya. At finifeel ko yung kung talagang mayroong possession. Parang sabi ko wala naman. Pero tumawag ako sa exorcist namin. Sabi ko, Father, puntahan mo nga dito kung baka mayroong ganon. Pero hindi siya nakapunta. Pero sabi niya sa akin, hindi ko naman feel na may possession talaga. Hindi ko naman feel. So na-confirm yung feeling ko na hindi naman talaga possessed yung kaibigan ko. Psychological lang. Sa sakit siguro, sa karamdaman niya, naging ganon siya, yung ganon. Okay. Wow. Ayan. So, na-curious na ako, Pads. So, thank you so much sa mga binahagi mo, Padre, at nakaka-inspire yung story mo and yung mission cross. Rest assured, Pads, na palagi kita ipagdadasal and in any ways ay makatulong tayo dyan sa mission mo at maraming makapanood nito at ma-inspire that God will touch their heart to share even their little blessing. Kasi di ba parang bread and yung bread and fish na minultiply ni Lord na nag-share lang yung bata and God multiply it, and we believe that God will provide. At simbahan niya yan di ba? So hindi niya hayaan na hindi matayo yan. Di ba? Yun po, yung ginagawa ko ngayon. Kahit yung mga bata, sabi ko, mag-ipon kayo ng kahit 25 cents, 10 cents na hindi naman nyo mabibili. Wala na kayong mabili, ipunin nyo sa container, sa lalagyan ng sakto. 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 Marami nang nagbibigay, marami nang nag-offer. So, gano'n. Tapos yung households naman, sabi ko, kinuha yung mga pangalan ng mga households ng lahat ng Katoliko sa buong sakop ng mission station. Dami niyan. Oo, dami niyan. Sabi ko, magbibigay ako ng sobre sa inyo. Personal kong pupuntahan kayo sa bahay nyo. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakaumpisa kasi medyo naging busy. Pero tutuhanin ko talaga yung sinabi ko sa kanila, hintay lang kayo. Kasi magdadala ako ng sobre sa inyo.
na para ang purpose ko is to have for them to have an owning of that church, no? Kahit kunti lang, sabi ko sa kanila, huwag kayong mahiya, kahit kunti lang. Pero yun nga, sabi ko, akong personal magdadala sa bahay nyo ng sobre na yun na nakapangalan sa Ganda inyo. nun. Para makita ko rin kayo, makilala ko, o makita ko saan kayo nakatira, parang gano'n. Natutuwa naman sila, pero ngayon di pa ako nakumpisa. Pero siguro ngayon na pag matutuloy din yun, sabi ko sa kanila. Pero yung mga bata, yung sasakto, marami na nagbibigay. Marami na. Yeah. Para sa simbahan. Grabe, sobrang blessed ang Mission Station Cross dyan sa Tambanan na meron silang shepherd. Timbaban na meron silang shepherd na katulad mo, Padre. That really follow the virtue of Sacred Heart and having the humility of Saint Joseph. Salamat po. And Pads, ayan, so pwede pa kami mag-request ng napag-usapan. Sabi ko, kailangan pakantayin ko to si Father. Parang prayer mo na yun and a final blessing for all of us. Apo. Meron akong inanda dito, Pads. Ito, yan. Ayun. Maganda. Hindi pa. Wait lang. Ayan, narinig mo? Apo, yun na po. Narinig ko. Kailangan mo na lyrics, di na. Kanta? Meron ako po dito. Sige po. Paborito ko po ito. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, give me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Nawala ka, Pad. So, Okay na. Pero okay na yung Padre. Sobrang galing. Yeah, sabi ko nga sa inyo, dito ko nakikita yung sarili ko na ngayon na yung potential ba? Yung potential. Hindi naman sa pagmamalaki. Pero kasi noon nga, hindi ko kaya yan. Parang gano'n. Pero ngayon na-unleash ko yung potential ko sa tulong ng biyaya ng Diyos. No? Baka pwede kami humingi ng a blessing from you, Father. Okay pa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, thank you for this opportunity to have a wonderful, meaningful, and fruitful conversation with Sir Adrian and his staff. And thank you for the viewers who we believe that you will touch them to help us in our in our mission, especially Amen. for the construction of the church. So, Lord, continue to bless us and allow us to be open always to your blessing and graces and your presence, and to become your heart today. Yes, Lord. The Lord be with you. And also with you. And the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Thanks be to God. Thank you, Sir Lian. Thank you so much, Father Joe. Thank you so much. And rest assured, ipagdadasal kita at always pray for me, Father Joe. And